Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ito po yung sinasabi natin kay Senator Bongo. Meron pong binigay siyang assistance dun sa mga market vendors, yung pong mga shop owners dyan sa Quezon City. Sapagat ito talagang kumbaga, it carried the impact ng coronavirus. Talaga naapektuhan ng livelihood ng mga nandiyan sa Quezon City. Kaya tumulong siya sa mga market vendors at mga shop owners at nagbigay siya ng mga ayuda. At ginawa pa ito sa Bernardo Basketball Court dyan sa Kamuning noong Martes. Dahil marami po ang humingi ng saklolo sa kanya. Sabi nga natin, pag humingi kayo ng saklolo kay Senador Bongo, ura mismo. Kanina, meron lang akong tineg sa kanya. Yes, sir! Sabi niya kagad, meron niya. Urada, yun ang tunay na public servant. Kaya nga, kaya maraming nagmamahal sa kanya. Alam niyo po ba kung ilan ang nakatanggap? 250 individuals nakatanggap ng mga food packs, meals, mask, face shields sa opisina ni Senator Bongo. Nagbigay din po ng bisikleta na kailangan na. At pinaalalahanan po ni Senator Go yung pong presence ng maraming malasakit centers sa Quezon City na kung saan, yung pong malasakit center, pwede kayong pumunta ron at humingi kayo ng assistance sa medical, pati na pera. Sa gobyerno, yun po ang brainchild ni Senator Bongo. It's a one-stop shop staffed by representatives of the DOH, DSWD, Philippine Insurance Corp, or PhilHealth, at yung PCSO, kung saan yung mga pasyente ron can avail themselves of speedy medical assistance. Ano pa? Tingnan nyo. Siya na naman ito. Sabi ko sa inyo, he's all over. Nag-distribute po ng mga ayuda dun sa mga nasunugan dyan sa Davao City. Kung kita nyo, from Quezon City to Davao City. Kung saan ito nakakarating para tumulong. At medyo nainis na rin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi maraming ang mga sutil na pasaway ng mga kritiko na wala na raw ginawa, sabi ni Senator Bongo, kung hindi magpuna, magreklamo, mamintas, at kini-question ang lahat ng mga efforts ng gobyerno upang labanan itong coronavirus. Ang sabi po ni Senador Go, and we agree with him completely, na sa panahon ng krisis, ang buong bansa ay kailangan magkaisa at tulungan yung mga nangangailangan. Kaya sabi ni Senator Bongo, tama yung kasabihan damn if you do, damn if you don't. Gawin mo, masama ka. Hindi mo gawin, masama ka. Para yung nag-lockdown, ayaw. Bakit ka nag-lockdown? Kailangan ilip. Nung nilip, bakit ka nag-lip? Maraming mamamatay. Talaga naman. Yun. Kaya sabi ni Senator Go, nagsiservisyo lang kami para sa mga Pilipino. Pero talagang may ilang tao na bawat ginagawa mo para sa iyong kapwa-tao, sasabihin nila mali. Pero, ganun pa man, sabi ni Senador Go, siya'y nagbigay ng kanyang optimism na yung sitwasyon ng bansa, eventually, malalaman na hindi babalik sa normal, sabi niya. Kaya kailangan talaga mga Pilipino mag-cooperate, tumulong sa gobyerno, at manatiling nagkakaisa, at vigilant, at pakita yung malasakit sa kapwa.
At yung nga pong ginawa niya dun sa Davao, mga nasunugan, marami siyang binigay na vitamina, financial aid, food packs, mask, face shield, naalala ko tuloy, medicine gift card, kay Senador Bongo. Ito nga sinasabi ko sa inyo kay Senador Bongo. Maraming nagmenos dito nung ito'y tumakbo senador dahil sabi niya, aid lang ni Presidente, tapos nag-selfie lang, naging pambansang selfie. Ginawa siya. Ngayon, tingnan ninyo. Abay, tinatalo niya yung mga matatagal ng senador sa Senado. Ang dami niya ng mga panukalang batas. Marami na siyang proyekto. And he's all over. If you notice, lahat ng dyaryo, nandyan siya. Kasi, marami siyang naiisip na kabutihan para sa mga kababayan niya. Ito, may bago na naman siya. Sabi niya, kailangan may bagong departamento na maalagaan natin lahat ng mga overseas Pilipino para makabigay tayo ng, halimbawa, legal assistance. Kasi, meron nakausap niya po si Rose Policarpio. Ito po yung napalaya, na-convict sa ibang bansa. Kailangan, sabi niya, yung mga kagaya ni Rose Policarpio, na na-acquit ng murder. Na-acquit pala ito, hindi ito na-convict na napalaya, kundi na-acquit ng murder sa Saudi Arabia. Pero, nakulong po siya ng 8 taon bago siya na-acquit. Diyos mio, perdon naman. Ano ba yan? 8 taon ka nakakulong. Kaya sabi ni Senator Bongo, mahirap ito. Kailangan mayroong spesipikong programa na magbibigay talaga ng legal na ayuda assistance. At saka magkaroon ng psychosocial counseling to distressed OFWs. Kaya dapat mayroon talagang departamento para dito. Hindi lang yung nasa ilalim ng isang departamento. Pag ito po ay nalika, yung pong proposed Department for OFWs shall bring together government agencies and be entirely dedicated to handling affairs of the OFWs, ang sabi ni Senador Bongo. At ito daw po, bagong departamento ay will assume yung functions ng DFA. Yung pong opisina ng Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Yung pong Commission on Overseas Filipinos, all Philippine Overseas Labor Offices na nasa DOLE, yung pong International Labor Affairs Bureau under DOLE, at yung International Social Services Office ng DSWD. At ito na pong departamento mag-exercise to ng administrative supervision doon sa OWA, which he said shall be attached agencies. Madalit sabi, marami po kasi iba-ibang opisina tumutulong sa OFWs. Sabi ni Senator Bongo, pagsama-samahin na lang natin yung isang departamento na lang para concentrated. Tama po ito si Senator Bongo. Mamaya, meron pa siyang isang proyekto. Kaya bilib ako rito kay Senator Bongo. Ang daming proyekto. Kaya lang, yung iba naman, siguro tatakbo yan. Tatakbong presidente. Tatakbong vice president. Kayo talaga. Hindi, talagang alam po niya si Senator Bongo. Nakilala natin yan. Ilang taon ko namang kilala yan. Must be 20 years. Nung siya aide pa ni Mayor Duterte. Talagang napakasipag niyan. My goodness. Mabuti ho nga ngayon at tumataba-taba na naman ng konti. Sa kasagsagan ng 4 years na yun, nangayayat yan. Halos walang tulog. Kasi siya talaga ang nilalapitan ng marami para maka-access kay Presidente. Kahit anong oras niyong itawagan yan o i-text. Siguro sa isang araw, ang text ito, 1,000 dumarating sa kanya. Kaya nagbibigay nga siya ng dispensa, humihingi na. Kahit matagal ako sa mugot, sasagutin ko naman kayo. Mamaya, babalikan natin kayo. Meron tayong ibabagi sa inyo na meron siyang bago, maliban doon sa binanggit nating departamento.